pasok pa rin po sa banga yung pong tsorya ng prosecution na meron pong aktwal na pagbabanta laban sa Pangulo at kanyang pamilya that rises to a level of an impeachable offense. So tuloy pa rin ho yun. So we will let them nitpick on all of these documents, no problem. Kasi hindi ho nagbabago yung fact na mayroon pong pagbabanta. Pangalawa, nakakatawa ho yung mga tanungan. Sa totoo lang, parang no-brainer yung mga tanong eh. Nung pong cross-examination on several points. No? Una, pero magpagtatanong ho doon sa control of the Office of the President over the NBI and the DOJ. Parang talaga naman. Hindi ba? Kasi it is within the executive department. Hindi ba? Pero ang gustong pakita roon ay pinakikialaman ng Office of the President, yung pong trabaho ng DOJ, pinakikialaman po ng Office of the President, yung pong trabaho po ng NBI. Pero malinaw ho yung sagot ni Attorney Lotoc ho doon eh. Hindi ba? Yung pong back and forth of documentation from the DOJ to the NBI. Ang sabi ng DOJ, hindi, may kulang yan, isoli nyo, ayusin nyo. Inayos nila. Hindi ba? So meron hong subsequent submission to the DOJ. So basically, yung pong objectives of cross relating to that, na parang inutusan ng Pangulo, ang tawag pa nga ni Attorney Vinluan doon, kay BBM, di ba? Pagpapakita ho talaga yun na they are basically grasping at straws in conducting the cross. Yun yung unang punto on the questions. But secondly, may mga tinatanong din ho doon, ano, na is the NBI's recommendation binding on the court, binding on the DOJ? Obviously not. Hindi ba? At tingin ko malinaw naman ho, not just on Attorney Lotoc, but to the public itself, na talaga naman hong recommendatory po yung pong pagtingin ng DOJ, pero pwede ho yang i-consider ng DOJ at nung pong mga korte, pagka meron na pong mga kaso. In the same manner, na yung pong mga findings ng NBI po na ito, pwedeng i-consider ng Senate Impeachment Court in convicting the Vice President on threats against the President and his family as a betrayal of public trust as an impeachable offense. No? So, antayin ho namin ngayong araw na ito, yung pong pagtatapos, nung pong cross-examination, I'm quite certain meron pong redirect dito and matatapos po yung testimonya na ito na unblemished yung pong paninindigan ni Attorney Lotoc on the manner of their investigation, the threats were actually made by the Vice President against the President and his family. So yun po muna, binubukas po namin yung hapag para sa mga tanong. Bago po natin i-entertain yung mga question, mukhang may nais sabihin si DS Garing. Magandang umaga sa lahat at maraming salamat sa pagdalo dito sa presscon na ito. Unang-una, nasaan na nga ba tayo? Ako'y hindi isang abogado. Pero kung titingnan natin, pag-usapan natin, ano bang pinag-uusapan dito? Ang impeachment court ay hindi korte kung saan sinasabi mong kriminal ba o hindi ang isang tao. Ang impeachment court ay tumitingin kung ang isang tao ba na ibinoto ng taong bayan ay karapat-dapat na manatili sa posisyon niya o hindi. At kapag sinabi natin betrayal of public trust, ang ibig po sabihin nito ay pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Kahapon, isinalang yung ating pangalawang testigo in the person of Attorney Jeremy Lotoc, a director from the National Bureau of Investigation. Sino ba si Attorney Lotoc? Siya yung hepe ng bureau o departamentong nag-imbestiga ng mga video at mga salitang nabitiwan ng ating pangalawang Pangulo. Siya ay nag-imbestiga, siya ay nag-head ni Ana nga investigasyon. In other words, meron siya mga tao sa baba, kasama na doon si Investigator Kalilong, na gumawa kung ano ang dapat gawin. Nagkataon na may binalik at merong mga pinapa-comply. So the term there is compliance. Pinipilit ng defense na sabihing revision
para ipalabas na merong binago na mayorya. Pero ano ba yung pinag-uusapan? Ang pinag-uusapan ay mga docket numbers, kama dito, typo error na yung mom naging mama. In other words, wala siya dun sa issue. Walang maling koma o maling tuldok ang pwedeng magbago doon sa pinag-uusapan. Ang issue dito, ang pinag-uusapan dito ay hindi tuldok, koma o mga numero. Ang pinag-uusapan dito ay ang issue kung nagkaroon ba ng grave threat or wala. Ang issue dito ba na nagkaroon ba ng impeachable offense na tinatawag nating pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. So ako personally, observing the proceedings yesterday, medyo magugulat ka kasi hindi tinutumbok ng defense. Hindi tinutumbok ng defense yung issue na nangyari ba o hindi. At kung nangyari man, bakit? At justifiable ba siya o hindi? Alright. Siguro break tayo sandali habang may technical problem. Bago natin entertain yung mga question. Alright, ready na raw. So, Haji? Good morning po, Kongs. Follow up ko lang po dun sa opening statement ni Kong Terry. Sa palagay ho ba ninyo, kahit papaano, nabutasan po ba ang prosecution dun sa mga typo errors na, kumbaga, fino-focus ho nila, at saka, paano ho siya makaka-apekto sa Article 4 sa kaso nung grave threats at saka nung assassination plot, or palagay ho ninyo may epekto po ba sa credibility ni Attorney Jeremy Lotok yung mga tanong nila sa cross-examination? Hindi siya nabutasan. Kasi napakaklaro naman ng pinag-uusapan doon is tama ba yung video? Hindi ba siya AI? Hindi ba siya manipulado? At ang sagot nga doon ay na-affirm sangayon doon sa investigasyon ng NBI na hindi siya manipulated, hindi siya AI, hindi siya binago, kundi yun ay original na video at tama na si Vice President ang nagsasalita. Ihalin tulad lang natin sa isang example. Kamakailan nagkaroon ng balita, di ba? May isang piloto, umaatras yata siya, medyo nairita siya kasi may sasakyan sa gilid. Ang ginawa niya, pinalabas na yung kanyang barel. Tama ba? Siyempre mali. Considered ba yun na pagbabanta? Pwedeng sabihin ng piloto, hindi ako nagbabanta, pinakita ko lang yung barel. Pero alam natin na ang pag-uusapan doon, pagbabanta ba yung pagpakita niya ng barel o hindi? Tila, nililihis ang usapan, hindi. Nung umatras yung sasakyan, yung ano ba yung buhok nung nasa kabilang sasakyan, itim ba o yellow ba? Ano ba yung kanyang, may lipstick ba siya o wala? Maganda ba yung makeup niya? Hindi siya tumutumbok. Hindi siya related. Kumbaga, sa Bisaya pa, siya labot sa tinuod na giistoryahan. Wala siyang importansya doon sa issue. Ihalin tulad ulit natin, kunyari may isang school. Minsan, merong pwedeng estudyante maging makulit. Sa galit ng teacher, sasabihin niya, pagbabantaan niya ng pagpatay. Ang kulit-kulit mo, sasapakin kita. Ang kulit-kulit mo, susuntukin kita. Ang kulit-kulit mo, ipapapatay kita, yung mga ganong salita. What is the expected situation? Ipapaimbestiga ng superior or ipapaimbestiga ng DepEd. And the possibility of that teacher being removed from her post medyo mataas. Dahil nga, nagbanta siya. Hindi justifiable na bantaan mo kasi meron namang ibang avenues. Pero, hindi naman pwedeng pag-usapan, hindi, luma yung t-shirt ng estudyante. Nakaupo ba o nakatayo yung estudyante? Nakakain ba ng almusal o hindi estudyante? O yung estudyante ba, babae o lalaki? In other words, it's not relevant. Wala siya labot sa issue na giistoryahan. Hindi siya importante. Kaya ang tanong mo, nabutasan ba o hindi? Hindi. Pero ang malaking katanungan doon, bakit ba tila nililihis ng defense yung issue? Bakit hindi nila sagutin, totoo ba o hindi, yung pagbabanta ng pagpatay,
AI ba yun o hindi? At yung pagbanta ng pagpapatay sa ating mga opisyal or maski sa ordinaryong tao, yung ba ay component ng betrayal of public trust o yung pagtataksil sa tiwala ng taong bayan, which is an impeachable offense. Attorney Tolosa, please. Yes, good morning. As part of the prosecution team, no, I'll have to be careful so I won't violate the sub judice rule because technically, the determination on the weight of the testimony of a witness, at the end, this will be determined by the impeachment court. But what is important is, as pointed out earlier, by Kong Terry, this matter was already addressed by the witness himself, Attorney Lotok, nung tinanong siya tungkol dito, kung itong mga supposed errors na to, pagkatapos nangyari nito, meron bang nagbago sa mga pananakot na ginawa ng Vice Presidente, At ang maliwanag naman hoy naging tugon niya dito, sinabi niya, it does not change the gravity and the seriousness of the threats made by the Vice President. Last na lang po. Sabi po ng defense parang maaaring magpresenta daw po ng witness ang defense na magpapatotoo doon sa Operation Romanov na sinasabi po nila na nag-trigger kung bakit nasambit po yung mga salitang yun. Would it affect the, of course, yung inyo pong paninindigan na threat is a threat or kumbaga walang conditional threat? Again, to be clear, yung Operation Romanov, hindi mo nagsimula doon sa press conference po na yun. Again, very clear ho yung public record. It was Davao City Mayor Baste Duterte who first made mention of Operation Romanov. Hindi ba? As a threat against the presidential family, not the other way around. Hindi ba? So, yun yung muna kailangan nila i-surmount eh. Hindi ba? Yung pong unang fact na the Operation Romanov was actually originated by Mayor Duterte himself and not as an operation against the Duterte family. So yun muna yung kailangan nilang sagutin before anything else. Sa totoo lang. Hello po. Regarding lang po dun sa ginawa po yung, nasitan nyo po yung line of questioning ng defense. Ano pong sa tingin nyo yung dahilan? Hello? Ano po sa tingin nyo yung dahilan kung bakit ganito yung line of questioning nila? Mayroon reasoning behind it? Nagsasayang ba ng oras or are they trying to prolong the discussions? Hindi, bago sagutin sina DS Janet, nabanggit ko naman na kina, firstly, doon sa line of questioning relating to the control of the President over the Executive Department, I think yung gustong i-point out doon, and which I think the Senator judges had also seen, kaya nga pinamove along na po ng presiding officer, yung pong line of questioning ay gusto nila ipakita na pwede hong kontrolin, ibig sabihin utusan directly ng Pangulo ng Pilipinas, yung pong NBI at DOJ to conduct investigations against the Vice President. No? Pero very clear din yung paliwanag kasi ni Mr. Lotto kahapon eh. How can we actually say na merong ganito pong pagdidirektad anong pong operasyon kung meron hong back and forth yung pong DOJ at NBI relating to the requirements to file charges. Hindi ba? Kasi kung totoo yung sinasabi na may pag-uutos, wala nang tanong-tanong. Diretso na yun. Hindi ba? So I think that point needs to be made. No? Tas, secondly, syempre gusto nila ipakita na gusto nilang maliitin yung pong finding ng NBI. Kaya nga, on 2 points yung questions nila eh. Na is it binding on the courts? Is the NBI recommendation binding on the court? And is it binding on the DOJ? But I think everyone knows na, kaya nga it is a recommendation because it is not binding. Which is why we're calling it a no-brainer question. Sa totoo lang. Hindi ba? Sa tanong, bakit kaya ganon ang mga tanong ng defense counsels? Kung titingnan natin, napakaklaro.
gusto nilang lituhin ang taong bayan. Kumbaga sa Bisaya pa, ganahan sila nga maglibog ang tao ba, para kung ang tanaw nimo dili na nimo maintindihan kay mungadto naman ka sa typo error ni, ang ma'am na, nahimo nga mama, di ang tuldok diri, ang kama diri. In other words, yun ay paglilihis. A deviation from the real issue being discussed at hand. Kung baga sa Ilonggo pa, ginapatalang. Okay? Sa Tagalog, nililihis. Ang ibig lang talaga sabihin nito is, the issue is there, malamang, hindi natin alam, wala silang maibigay na explanation to refute dahil ang validity or ang pagkatotoo ng report ay nandoon. And Attorney Jeremy Lotok was very clear. Ilang ulit nila tiningnan lahat ng aspeto na imbestiga at klaro na nangyari at ang nagsalita ay ang ating pangalawang Pangulo at klarong-klaro na hindi siya basta-basta lang ordinaryong pagbabanta. Ito ay pagbabanta ng pagpatay sa ating first family, sa ating former speaker, and at the same time ipinakita nga ito nga ay pwedeng mag-ugat pa ng iba't ibang bagay. Like, syempre, pag marinig ng ibang tao, pwede mong gisingin. Pwede mo pukawon ang kasuko sa tao para pud mo react. So, those are the issues that are being discussed. If I can just add something quickly. As regards to why is this the line of questioning that they're pursuing, no? This is a matter of strategy and this is their prerogative, no? But we won't teach them how to cross-examine our witness, no? But tingin ko sa issue na to, ang pinaka mahalaga ho dito dahil nga sabi nyo nga, mukhang ginagawa nila is trying to show that the investigation conducted by the NBI was not thorough enough, no? That's why they're pointing out some clerical errors. No? Pero ang tanong ho dito para sa amin ay, ito bang mga sinasabing maling spelling, maling petsa, maling docket number, no? Meron bang epekto ito dun sa seryosong usapin ng pagtataksil sa tiwala ng bayan sa pamamagitan ng pagkakaroon, no, ng agreement, no, sa isang mamatay tao na patay ng presidente. So yan ho yung katanungan na dapat nating pare-parehong sagutin. Ano? Ma'am, sir, second question po. Kahapon kasi may tanong si Senator Judge Bam Aquino wherein he asked the defense kung meron bang denial on the part of the Vice President or her lawyers na she contracted an assassin. Tapos ang sabi ng defense, ang official stand down nila is she did not contract an assassin. And then Senator Judge Aquino asked whether that means that the Vice President is lying dun sa briefing niya at parang ni-reinforce pa nga niya eventually na talagang nag-contract siya ng assassin. If ever the Vice President formally denies making threats or contracting an assassin and aminin niya na nagsinungaling lang siya dun sa briefing na yun, may implication ba siya dun sa Article 4? Sige. Una, liwanagin muna natin no, dun sa issue na yun, kung they deny it or not. No, na, as pointed out by Senator Bam, dun ho sa kanilang buong answer, sinabi nga is, walang specific denial, no, dun sa allegation na she contracted an assassin to kill the president. No? Nung tinanong, ang sinabi ho dyan, ang unang tugon nila, there are some general denials and there are some specific denials. Pero binalikan ho yan ulit ni Senator Bam to point out that actually, with respect to this allegations on threats, walang specific denial. No. Now, consistent ho ito, no, dun sa fact na this was never denied by the Vice President. It was not denied in the answer. And even, no, 3 days when she was asked about this and she had an opportunity to clarify her statement, say, hindi, wala naman talaga akong nakasunduan sa mamatay tao. Sabihin niyang hindi, biro-biro lang ito. She did not take it back. She did not deny it. She doubled down by trying to justify, no, her statement by explaining or posing the question is revenge from the grave, criminal act. So meaning hindi ho niya to binawi. Ano ho? So,
so dun sa tanong, meron ba? No, meron ba siyang assassin na talagang ginawang na kanyang kinausap, no? Nagkaroon sila ng kasunduan. Bukod sa hindi niya to deny despite the repeated opportunities to do so, yung fact ho na pag-amin niya, isa yan sa pinakamataas na uri ng ebidensya. Tinatawag ho dyan is admission against interest. No? Ngayon, again, paulit-ulit ho niyang inadmit yan, not just on one occasion. No? At sa criminal cases, usually to convict, an admission against interest has to be coupled with the corpus delicti. Meaning, dapat talaga mapakita na nangyari talaga yung krimen aside from the admission. Pero hindi ho to criminal offense. No? So, ang position namin dito sa impeachment, matibay na ho na ebidensya. So just to answer the question, dalawang bagay ho yung kailangan pagpilian ng pangalawang Pangulo. Kung ito ho yung pag-uusapan natin. Una, kung totoong hindi siya kumuha ng killer, ibig sabihin niya a vice president that lies. Hindi ba? Pero kung totoo na nag-contract siya ng killer, then you have a vice president that contracts a killer. Mamili na lang ho siya dun sa dalawang bagay po na yun. And on both counts, tingin ko hindi ho katanggap-tanggap sa taong bayan na meron kang pangalawang Pangulo na nagsisinungaling sa harap ng bayan. O pangalawang Pangulo na kumukuha ng mamamatay tao. But even if itabi ho natin yon, ang malinaw ho from the last 2 weeks ay mayroon pong pangalawang Pangulo na nagbabanta laban sa Pangulo at sa kanya pong pamilya. Katanggap-tanggap ba yon sa taong bayan? Tingin ko po, hindi rin po ang sagot doon. Kung Terry, para ba siyang yung nangyari kay Senator Marcoleta na parang dininay niya na campaign donations pero pasok naman sa plunder. Parang kahit anong mangyari, meron siyang impeachable offense na ginawa. Well, ang totoo po, it is worse. It is worse than the situation of Senator Marcoleta. Kasi hindi naman ho senador ang pinag-uusapan natin dito eh. Pangalawang Pangulo ang pinag-uusapan ho natin dito. Second highest person in the land and wants to be president in 2028. So yun ho yung mga tanong sa taong bayan ngayon eh. Is this the kind of president that we want? No? First, a vice president that lies, or a vice president that contracts a killer, and lastly, a vice president that threatens the president, hindi ba, and his family. So, yun lang ho. These are the multiverses that the vice president will have to choose, no? Kung ano ho yung papasukin po niya na sitwasyon. Let me relate it to something na pwedeng mangyari, no, sa ating pangkaraniwang nagaganap in our daily lives. Kunyari ikaw ay may-ari ng isang bus liner. Meron kang driver, doon nakasalalay yung safety at buhay ng mga pasahero ng bus. Nakita ng isang pasahero na nagdra-drugs yung driver at medyo high. At mairi-report, bilang may-ari ng bus, ano ba ang gagawin mo? Siyempre, nasa panganib ang buhay ng mga pasahero dahil mali ang ginagawa ng driver ng bus. Ano bang magiging desisyon mo? Hihintayin mo pa ba na ang korte ay magsabing, oo, nadedelikado ang buhay ng mga pasahero? Or you as the owner of the bus will immediately decide, main offense ito. This is a mortal sin. Kaya kailangan mo siyang tanggalin bilang driver ng bus kasi baka mamaya may mangyari at ikamatay ito, ikapahamak ng buhay ng mga pasahero. Why am I saying this? Ikaw bilang may-ari ng bus, ikaw ang impeachment court. Ikaw ang Senado ngayon. Iba naman yung korte. No? So hindi ibig sabihin na hihintayin mo pa yung desisyon ng korte kasi ang pinag-uusapan ng korte ay yung krimen. Ang pinag-uusapan naman ng impeachment court ay yung betrayal of public trust or nawalan ka na ba ng tiwala. So ito ang isang bus driver na kitaan na nagdra-drugs. As the owner of the bus company,
wala ka ng tiwala, ipagkakatiwala mo pa ba ang buhay ng mga pasahero ng bus doon sa driver na yon? Of course, you will have to decide. Yan ang pagkakaiba. Hindi ito kapareho ng ordinaryong court, ng regular court. Ito ay impeachment court kung saan ang pinag-uusapan hindi ang bilang kriminal or pagpapakulong. Ang pinag-uusapan dito ay ang pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Yung bang tiwala ng taong bayan. Yalin tulad ulit natin, kunyari ikaw ay may-ari ng isang boarding house at yung iyong nag-manage ng iyong boarding house, ang iyong katiwala ay nahuli mo na sumisilip sa kwarto ng iyong mga boarders. Siyempre, kakasuhan yan. Pero ikaw bilang may-ari ng boarding house, may tiwala ka pa ba na i-entrust ng iyong mga boarders na nakita mong naninilip yung taong yun? Of course, ang iyong desisyon dahil wala ka ng tiwala, hindi na siya karapat-dapat na maging administrador ng iyong boarding house, ay tatanggalin mo. So ang pinag-uusapan dito ay tiwala, the capability to lead and perform commensurate to your position. Yan ang pinag-uusapan. At dapat nga, wag ilihis, ibalik natin, nangyari ba yung grave threats? Yung pagbabanta ng pagpatay? Ito ba ay justifiable? Ito ba ay katanggap-tanggap para sa isang elected official, lalo't lalo na ikaw ay naghahawak ng second highest elected position in our country. So yun ang mga katanungan na dapat tumbukin at yun ang katanungan na tutuldukan ng ating Senado bilang impeachment court. Hello po. Tatanong ko lang po kung masasala ngayong hapon si Attorney Zulaika Lopez sa witness stand. Depende ho yan, no? Dun sa mga matitirang oras pagkatapos ho ng examination ni Attorney Lotoc. Tatandaan natin, nung tinanong sila kahapon, sinabi ho, they're just halfway through. So, mukhang kung gaano ho katagal yung cross-examination nila kahapon, asahan natin na ganyan din ho yung itatagal ngayong araw. After that, bibigyan ho ng opportunity ang prosecution na mag-conduct ng redirect at pwede naman din silang mag-recross. So, titignan ho natin kung meron pa hong matitirang oras at kung yan ho ay papayagan ng impeachment court. Sir, for the record lang po, what to expect from Attorney Lopez? And will you have her declared as hostile? Again, as I'm sure you can understand, no, we can't discuss at length, no, her intended testimony. But just in broad strokes, you will remember that during the cross-examination of the first witness, no, certain portions of that video were played, no, which showed the Attorney Zulaika. So the context of her testimony would revolve around that incident. No? Medyo idagdag ko lang ng konti. No? Of course, with due courtesy to Attorney Zulaika Lopez, ibalik lang natin doon sa chronology of events. Yung pagbabanta in relation doon sa sa detention ni Attorney Zulaika Lopez. Prior to that, I believe, mid-November, November 20 ba yun? Andun na yun nandun na yung mga pagbabanta. So kung titingnan mo yung chronology, yung pagbabanta ay nangyari na before pa man yung event kay Attorney Zulaika Lopez. However, kung babalikan ulit natin, ang pinag-uusapan dito, grave threat. Pagbabanta sa isang tao at hindi ordinaryong pagbabanta. Pagbabanta ng pagpatay. Magalit-galit ka man, masama man ang loob mo, or nasa bugso ng iyong emosyon. Kana bang suko ba kakaayo ba? Or kanang dili murabag na apektuhan ka? Is that justifiable? Is it right to threaten somebody? Anya imo ingnon patsyon ta ka, ipapatay ta mo kay nasuko ka. So ibalik natin, sa isang school, may makulit na bata. Pwedeng pagsabihan ng teacher.
Minsan nga, pag pinitik ng konti ng teacher, malaking issue na yun. Pero pag sabihan mo yung estudyante, ipapapatay kita kasi ang kulit-kulit mo or galit na galit ako. Is that correct? Tama ba? Is there a justification for threatening the lives of other people? Totoo man yan o hindi, it's still a threat. At pinaulit-ulit nga, ang sabi nga, hindi siya joke. So ibalik natin sa usapan. Ako personally, of course, I'm not a lawyer, with due courtesy to Attorney Tolosa, with due courtesy to the prosecutors. Ako kasi sa pananaw ko, it's not really relevant on the issue being discussed. Kasi ang issue dito, bakit ka nagbanta? Kapag mainis ka ba, magbabanta ka, napapatay ka ng tao. At yung pagbabanta na yon, hindi pinag-uusapan dito kung krimen yun o hindi. Ang pinag-uusapan dito, tamang asal ba yun bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas? That's the issue being discussed. Ang gawain yun ba ay pagtataksil sa tiwala ng taong bayan o hindi? Good noon po. Ako lang po. Po kasi sa defense panel, nag-focus sila dun sa mga errors sa ano po, yung mga clerical and yung procedural defects. Do you think it's yung ano po nila an admittance that your substantive evidence is too hard to cross? Sa isang bahagi, tama po yun. Tama po yung ganun pong observation. Pero alam po nyo, pwede kong palagpasin yung may mga issue sa dates, no? Meron pong issue doon sa ilang mga yung docket number sa DOJ, which is basically hindi naman ho kasalanan ni Atty. Lotto kasi hindi naman siya DOJ. Sinabi naman niya ho kahapon yon. Pero yung mahirap po palagpasin, yung pong pati yung obviously typo error ng mama at ma'am ay rinaise pa ho kahapon kasi I think obviously alam na ho nating lahat na very specific yung quote. Hindi ho talaga mama yung binanggit po ron. And we have to remind everyone na hindi po ito spelling contest. Hindi ba? Paglilitis po ito eh. So what is more important would be the substantive matters on hand, which is basically, wasakin dapat yung pong pagpapakita na merong aktual na pagbabanta. In fact, balikan nga natin yung talumpati ni Attorney Villanueva noong nakaraan. Inadmit na ho nila eh. Hindi ba na meron pong pagbabanta only that they have a justification for it. Ang hinahanap po namin in cross was where is the justification for it and not hinahanapan ho natin yung tamang spelling nung pong ilang mga particular na mga dokumento. Sir, if assassination threat are a distinct punishable offense under the U.S. federal law, then why has the Philippines not enacted a specific statute to explicitly penalize with such steps against our highest official? Like BP Sara, if the threat is really serious, if not, and that's just a merger. Kasi meron nga pong isang public school teacher sa Bicol region na 5,000 po yung na-dispalco but she was penalized. I think this issue was also noted by Senator Mig Zubiri, no, on the floor. Kaya nga ho nagmungkahi siya na magandang magkaroon ng panukalang batas para ho dito. But again, ang importante ho dito, sa usapin ho ng impeachment na to, linilitis ho itong usapin ng grave threats not as a crime, no? Ang sinasagot ho dito, itong ganitong klaseng pananakot na ginawa ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente. Oh. Ito ba ay does it constitute culpable violation of the Constitution? Oh? Betrayal of public trust in high crimes? So, at the end of the day, ang tanong ho dito, itong ganitong klaseng asal na pagkakaroon ng kasunduan sa isang mamamatay tao, no, at pagbantaan ng buhay ng presidente, karapat dapat pa rin bang manatiling pangalawang pinakamataas na lingkod bayan ang gumawa nito? Yan ho yung kailangan sagutin dito sa impeachment proceedings na to. Good afternoon. Milky Regonan, DCRH. Kung matutuloy po based on the schedule, Attorney Zuleika Lopez will take the witness stand. Some of the lawyers, ang sabi po nila, this might be dangerous
might backfire sa prosecution. Your take on this, Kong Terry muna. And then si Attorney. Well, ang totoo naman ho, hindi naman ho namin ito may isip na isa lang kung if we had not seen these risks. No? Alam naman po namin. But again, nakabatay po ito doon sa takbo ng mga testimonya ng pong mga testigo. No? So, we will take it one witness at a time. Tapusin lang ho natin itong cross-examination or kung merong redirect, then we will see on Attorney Lotok, and then we will dispose of the question relating to the other witnesses, including Attorney Lopez and Captain Bello. Yeah, I agree with everything that Kong Terry said. No? And tama ho yan, no? Kung anumang risks na posed, no, by the fact that we'll be calling a hostile witness, of course, we've anticipated that and we're ready for it. No? Attorney, yesterday you were asked to kung pwede pa ba, kinoconsider pa ba ng prosecution to invite the Vice President to the witness stand. Now, tanong ko pa rin, yung kanina, this might be daw dangerous to the prosecution or might backfire. Pareho din hong sagot, no? Again, every time you present witness, no, and put that witness in the stand, of course, you have to first determine if you'll be able to elicit material and relevant testimony from that witness. And then second, of course, you have to consider also the possible risks. No? And at the end of the day, if the benefits will outweigh the risk, then we should present that witness. But again, this is a matter that's still under deliberation, no? And as to when we will call her as our own witness, kasama din ho yan. Anyway, magiging relevant naman ang possible testimony niya with respect to all of the articles of impeachment. So kahit sa dulo, pwede din ho yan. Last lang, Attorney, sino po magtatanong kay Attorney Zuleika Lopez? Tama po ba na si Attorney Lorna Capunan? Salamat po. Okay. Sige, we're always asked about sino ang public or private prosecutor na magtatanong sa particular witness, sino ang mag-argue sa oral arguments, no? Lagi naming sagot dito, these are matters of strategy that we can't discuss. Para ho maliwanag, bakit hindi namin masabi, no? Ganito ho kasi yan. Although, yes, usually meron hong designated, no, na lawyers who will handle these matters. Ang mahirap po kasi pag pinangunahan namin, announce namin, sasabihin namin itong tao mag-handle dyan. Pero alam naman natin, pwedeng madaming mangyari that could change the plan. For example, availability, whatever other reason. So iniwasan namin sitwasyon, nagsabi kami, nag-identify kami, iba ang tumayo, baka gawin pa hong issue, no? Papalabasin, nagkaroon ng problema o kung ano man. So, mas mabuti na ho na, hintayin na lang ho natin, darating ho tayo doon. Yes. Magandang hapon po, Isa Umali from DZWB. Follow up lang din po sa question ni Ate Milky. Kasi may information po na sa pagsala nga po today ni Atty. Zuleika Lopez, may possibility po na dumating si Vice President Sara Duterte. First question po, do you expect po yung cooperation ni Atty. Lopez kapag po naisalang niya siya sa witness stand? And second question, what if dumating nga po ang Vice Presidente? May nakita ba kayong scenario or let's say drama na mangyayari? Thank you po. Well, the presence of the Vice President is actually something that we fully respect and is very much welcome. At malamang ito ay mga senyales that at the proper time, she will allow herself to answer personally the allegations. Again, inuulit natin, ang korteng ito, ang forum na ito is the best venue for the Vice President to refute all the allegations. Kaya yung kanyang, kung sakasakaling dumating yung ating pangalawang Pangulo, maganda rin ito kasi ito nagpapakita na siguro sa mga darating din na mga araw na kung saan siya ay magdesisyon na mag-attend at umupo at matanong ng ating mga prosecutors at mag-cross-exam ng ating mga defense counsels, yan ay ang ating magandang pinakahihintay. Because again, we are not saying that she is guilty or not. Kami sa Kongreso, nagkaroon ng impeachment complaint.
dumaan siya sa tamang proseso, yung substance, form, grounds ay ando doon at in-endorse, no? Inaprubahan yung articles of impeachment ng 257 members. That is not tantamount to guilt. It is simply bringing it to Senate kung saan yun ang magiging korte at kung saan mas magandang marinig talaga natin direct from the Vice President yung mga kasagutan niya sa mga complaints na ito. So her presence is very much welcome and we are looking at that para matapos na rin lahat, no? Kung totoo man o kung hindi man, siya ang tanging isang taong makakapagsalita kung ano ba talaga ang mga nangyari at kung itong mga alegasyon na ito ay totoo o hindi. It's the best venue again. Ito ang tamang panahon para tuldukan ang lahat ng issue at ang pinaka-major person who can put an end to all of this are the answers from the Vice President herself. Can I also add quickly? No? Okay. First, yung kay Attorney Zulaika, no, we expect her to cooperate? Well, if cooperate, you mean, well, she's a lawyer, no? So we expect her to, show respect for the proceedings and to the impeachment court and act accordingly, no? But just the same as you've mentioned, we'll probably ask the court to qualify her as an hostile witness, no? As regards the presence of the Vice President, potential presence, again, of course, her presence always welcome. That decision, whether or not she will attend, is something that hers to make, no? But at the same time, we think beyond mere presence as a spectator, no, in these proceedings, beyond accompanying any witness who will attend the proceedings, I think what is expected and what will be more appreciated by the people is that she attends and personally answer and provide explanation, no, with regards to the serious allegations against her. Because as we know, until now, we have yet to hear from her, no, her explanations regarding this billions of unexplained wealth, involving billions of financial transactions, this serious allegations of use of confidential funds amounting to more than 600 million pesos. So more than just mere presence, I think yan ho mas ma-appreciate ng public. Eden Sanchez po from Net25. Sasagot ka pa ba kang? Sabi niyo po kanina, malinaw na pagtataksil sa tiwala ng taong bayan yung pagbabanta po sa buhay ng Pangulo ni Vice President Sara Duterte. Pero despite the fact na pinagbantaan ng VP ang Pangulo, First Lady at former House Speaker, ang trust rating pa rin po, yung trust rating pa rin po ng pangadwang Pangulo ng Pilipinas ay manatili pa mo rin pong matas. Abang ingkeng Pangulo tamo, pababaya po ng pababa. Meaning, ang trust rating ng pangalawang Pangulo ng bansa ay mataas pa rin at ang sa Pangulo naman po ay pababa. Na-gets niyo po, ano? Gets po. Pakanano tayo po sabi na betrayal of public trust ito. Meaning, papaano po natin nasabi na pagtataksil sa tiwala ng taong bayan, yun, despite the fact na napanood naman po ng mga kababayan natin yung video ng BP Sara na nagmumura pa nga po, di po ba't nagbabanta. Papaano Alam po mo, natin po? tama talaga si Attorney Ligutan, no? Yung Filipino language ay maraming dialects. Wa ko kay kaintindi sa tanan, no? Pero ang uban dito murag ma-predict nako. Direk nakaintindihan nga tanan, pero baga na nakikitaan, baga nan imo karag signon, no? Kung sa Bisaya pa ang imo boti ingon, nganong magsigiban og taas ang trust ratings ni VP unya ang ratings ni President BBM monubo. Ibalik po natin. Ang una kasing pinakamalaking tanong dito, sino ang nag-conduct ng survey na ito? Kanino ba ito nanggaling?
Kasi pwede rin kasing ito ay isang parte ng paglilihis sa mga isyung pinag-uusapan ngayon. Pwede rin kasi itong maging diversion. And then, how were the questions asked? Yan po ay napaka-importanteng parte kasi pwede rin akong maglabas ng survey ngayon na dito sa amin lahat Ako ang pinakapayat, pero alam niyo namang hindi. Yung pala, yung tanong is ako sino ang pinakapayat 20 years ago? So what I'm saying is that yung katanungan kasi sa mga surveys can also condition the answer. So of course with due courtesy, kasi hindi ko alam saan ang galing ito, sa mga nakikita ko kasing surveys na aking na-come across, hindi ko nakita yung ganitong aspeto ng pagtaas ng trust rating at pagbaba ng trust rating ng ating Pangulo. Precise for me to say. Ang usapan dito, kaya nga pag binoto ka ng taong bayan, mauupo ka sa posisyon. But there are avenues wherein you will actually be watched so that your position is commensurate to your behavior. At meron tayong korte, meron tayong ombudsman, meron tayong impeachment proceedings. Ito yung mga proseso kung saan babantayan ka para yung iyong behavior at iyong pangaasal at iyong gawa or gawi ay commensurate sa iyong posisyon. Hindi yan mababatayan sa survey, lalo't-lalo na kapag ang survey ay commission ng isang hindi sang-ayon sa ating administrasyon. Ibabalik natin, dapat walang lilihis, dapat tutumbukin natin ang isyong pinag-uusapan, dapat sasagutin ang mga katanungan, at dapat tapusin ang impeachment trial because it is our constitutional mandate, yan ang proseso, at yan ay dapat nating gawin para sa taong bayan. Yan ko lang po, cite ko lang Excuse yung me. Publicus Asia July 2026, trust rating of 26% and approval rating of 28%. Pulse Asia May 2026, 50% trust rating. Social Weather Stations May 2026, net satisfaction rating of positive 31. Yan yun po yung mga So nabalita. maraming salamat sa figures. Pero alin, ibabalik natin. Mismo survey companies, hindi naman lahat, pero nagkakaiba-iba yan. Kasi nga, depende sa pagtatanong. There can be leading questions. There can also be questions that are not leading. Kaya hindi ko sinasabing, it's not a direct accusation, pero may posibilidad na kapag ginagawa ang mga surveys at meron kang intensyon, you can have leading questions to divert. But again, ang pinag-uusapan dito ay hindi trust rating ng Pangulo. Ang pinag-uusapan dito is betrayal of public trust in line with the Constitution. At kapag sinabi nating pagtataksil sa tiwala ng taong bayan, kasama dyan yung mga pagbabanta. Kasama dyan kung paano ka gumalaw, unsay imuhimuon kung naay mga problema. Dili man gud na pwede nga tungod nga taas imo posisyon, makaingon lang dayon ka, patsyon ta ka, mao ni ako himuon nimo. Mahirap kasi yun Kasi kaakibat ng ating posisyon, there are minimum standards of behavior expected from us. Especially so if it calls, baka tularan ng iba, baka gayahin ng iba, baka sabihin ng iba na natural yon. Kaya kailangan pag-usapan. And mind you, bilang isang nanay, ano man mangyari, whatever the verdict of the impeachment, the senator judges will be. Kasi kami naman dito ay hindi kasama sa pagdidesisyon ng Senado o ng impeachment court. Ako bilang nanay, nakikita ko lang dito na pag-uusapan natin na hindi tama ang magbanta, hindi rin tama ang magbanta na magpatay, at dapat hindi natin ito gawing tama sa mata ng ating mga kabataan. Sagutin ko lang din dahil naiintindihan ko yung tanong mo dahil kapumpangan din ako. So, maya-payabak po ka rin hanggang kabalin mo. So, just quickly, wag natin pangunahan yung mga kababayan natin. Kaya nga lagi ho namin hinihingi sa mga kababayan natin. Pare-pareho muna nating pakinggan at suriin ng mabuti ang mga ebidensya na ilalapag ng magkabilang panig sa paglilitis na to. Pagkatapos nating marinig yan, dun ho natin sila ulit tanungin kung anong paghuhusga nila. Kung pakiramdam ba nila yung kanilang tiwala sa pangalawang pinakamataas na lingkod bayan ay pinagtaksilan
dahil dito sa kanyang mga ginawa dito. No? Again, ulitin ko, no? Ano itong mga ginawa nito? Pagtatangka sa buhay ng presidente, pag-amin na nagkaroon na siya ng kasunduan sa mamatay tao na patay ng presidente, no? Na nag-commit, no, nung mga nagkaroon ng unexplained wealth, again amounting to transactions, no, in billions of pesos, unexplained funds in hundreds of millions of pesos. Doon ho natin sila tanungin pagkatapos nan lang narinig ang ebidensya kung pakiramdam ba nila, no, pinagtaksilan at sinira ba yung tiwala nila. Annyeonghaseyo. Rosalie Imnida. Ano po, yung pong technical arguments, in-expect nyo na po yan sa defense team even before yung pong impeachment trial. Yun pong pag-raise ng grammatical errors, typographical errors, yun pong doc number as well yung spelling, yun na ba yung worst na ine-expect nyo po? Or expecting worse than yesterday? Sige, bago si Attorney Jay, tingin ko kung meron po silang maipipintas doon sa testimonya, na isa lang na ho nila yun kahapon. Kasi yun yung mga dapat pinakamalalakas pong mga tanong. Kasi if you go on a document per document basis or a testimony per testimony basis, dapat naikasa na ho yun kahapon. But baka merong fireworks mamaya. The cross is not yet done. So, we will see. Baka meron pa ho silang ibubuga mamaya. No? So, tingnan ho natin. Pero bakit po hindi maituturing na material evidence, yun pong typographical, yun pong mali sa doc number? Well, you know what, hindi ho yan pwedeng durugin yung pong testimonya ni Mr. Lotok. Simple lang ho. These are documents that was not made by him. Yung pong docket number is a DOJ document. Ibig sabihin, sino ba yung nag-stamp doon? DOJ po yung nag-stamp doon eh. Sino ho yung pwedeng nag-make ng correction on that date? Hindi ba? Malamang yung pong nag-receive po nung dokumento na yon. So, if the defense is insisting now, for example, that it is the NBI that tampered it, they have to show proof na there was an actual tampering. Pero ang pinakita lang naman ho nila ron, o litrato na, ay, may pinalitan yung petsa. Pero we know also for a fact na, sa totoo lang, pwede naman ho talagang palitan yung mga detalye sa mga dokumento. Hindi ba? Kahit sa mga cheque, pwede hong gawin po yun noon. Hindi ba? So, it does not basically diminish, impinge the credibility of Attorney Lotok. And more importantly, dun ho siya ikinakahon kahapon eh. On questions na, on documents na wala naman talaga siyang kinalaman. Ibig sabihin, and my answer to you is, it is what it is. Hindi ba? Yun yung mga dokumento lumapag sa harap niya eh. So, should we destroy his credibility, his testimony on the basis of that? I don't think so. Hindi ba? Tuloy pa rin ho yun. Kaya nga, babalik ho tayo to the original frame. The original frame is, was the threat diminished by these questions relating to typo errors, dates, and kung ano man hong grammatical errors? Hindi po. Babalik po tayo ron. Kanina po si Attorney Tolosa may na-mention po kay kanina na po pwede niyo pong i-present as your witness si VP Duterte in any of the 4 articles of impeachment. But do you intend her to present as your witness in each of the article of impeachment? And what's best timing if ever she appears again here in the Senate for the second time but will not face the impeachment trial? Well, I hope you'll understand that this is a matter of strategy that I can't discuss at length with you at this time. So, but yes, I mean, the answer remains the same. Really, possible testimony niya will be relevant with respect to all of the articles of impeachment. So, pwede siyang tawagin anytime throughout this proceeding. So. Pero sir, hindi ba best timing yung nandito na nga siya?
for example, nag-umpisa na po yung impeachment trial and nasa holding area siya, since present naman na siya dito sa premises po natin, hindi ba yun yung parang pwedeng samantalahin ng prosecution na ipatawag? Yes, tama naman yung we see the point, but you also have to remember that there's a requirement given by the impeachment court to inform the parties at least 5 days before, no, with respect to the identities of the witnesses. In fact, remember correctly, this is supposed to be done every Tuesdays. Kailangan inform na yung court sino yung mga magiging witnesses sa susunod na linggo. Just to press on that, kasi si Attorney Lorna na-mention na po yan eh. She manifested it last week, di po ba? When the Vice President visited the Senate. So hindi po ba yun enough para po, for example, ngayon mag-appear ulit siya eh nandito naman siya sa premises. Minanifest nyo naman na po yan last week. Yes, but I don't think when it was raised, the impeachment court made an exemption to that directive, no? Kasi nga, ang purpose nila, they want to give the opposing party, you know, as well as the senator judges, you know, ample opportunity to prepare for the examination of that witness. Kaya gusto nila sundan yung 5-day notice rule. Good morning po. Earl Tobias po from IBC News. Attorney Jay, if the court if the Senate impeachment court qualifies Zuleika Lopez as your hostile witness, you can ask leading questions to the OBP Chief of Staff. Yes, that's correct. No, normally when you call your witness as your own witness, no, and on direct examination, you're not allowed to ask leading questions. So kapag you're able to have the court qualify that witness as a hostile witness, your direct will be conducted in a manner as if you're doing cross-examination. So kung ano ho yung bawal at hindi, no, sa direct hindi na mag-apply dahil as if cross-examination na siya. Attorney, would that provide an edge para i-press yung angle on her testimony's weight on grave threats? Not really an edge, just more of this is what the rules provide, and we'll comply with that. Thank you po. Last na lang, for layman's explanation lang, attorney, why is it allowed na mag-leading question towards a hostile witness while usually ang nakatanda dito ng mga tao, ino-object ang leading questions? Usually when you say pag leading questions kasi, no, binabawal yan dahil ang witness na yan is your own witness. So merong parang assumption, no, na lahat ng sasabihin yan pabor sa'yo, kaya binabawal ang leading. Dahil ang leading, these are answerable by yes or no, as if ang nag-supply na ng sagot ay yung mismong abogado. No? For example, pinatay mo ba itong taong to? Yes or no? As if ang nagbigay na ng testimonya, yung lawyer na dahil sasabihin lang niya yes or no. So binabawal yan on direct, no? Kasi parang tinuturuan mo yung witness mo. Pero pag you're conducting cross-examination, pwede yan dahil wala namang assumption na lahat ng sasagutin ng testigo ay pabor sa'yo, no? So yan ho yung reason behind it, why it's allowed in cross-examination. Kong Terry, good afternoon po. Nabanggit po ninyo kanina na doon sa cross-examination ni Lotok, hindi po nadurog yung kanyang testimonya. Pero when it comes po doon sa credibility ng NBI investigation, its thoroughness, impartiality, naapektuhan po ba ito sa cross-examination? Tingin ko hindi. Tuloy pa rin ho yun. Kasi ang totoo naman ho, nakita ho natin yung dalawang mga witnesses na NBI. No, si Mr. Kalilong at si Mr. Lotok. No? At naipakita pa rin ho doon yung manner of authentication of the video document itself. No? So, yun naman ho yung pinakamahalagang aspeto nung pong testimonya ng dalawa. No? Yung pong pagkakaroon ng actual na recording of the press conference itself. No? At pasok pa rin ho yun. Hindi ba? Yung, wala naman ho naging question in the previous witness doon po sa pagkatama nung pong recording and authentication of the video documentation. So, ibig sabihin, pasok sa banga yung pong
pagpapatunay na talagang nagbanta ang pangalang Pangulo laban sa Pangulo at kanya pong pamilya. No? So, yun ho, ano pa rin ho yun? Tuloy pa rin ho yun, irrespective of particular questions on the process and the manner by which the investigation had been conducted. And then kung nabanggit din kahapon na parang 1 year na yung preliminary investigation, hindi pa rin na isasampa po sa korte, effect po ba ito dito sa pag-determine ng court kung dapat i-impeach ang pangalaw or i-convict ang pangalawang Pangulo based on the alleged grave threats and inciting to sedition, or is it a different matter? Magkaiba po yun. Ano? So, ibig ko sabihin, ang mahalaga naman po for the DOJ, for any court, no, kung meron hong grave threats, and for the Senate Impeachment Court, would be the same set of facts. No? And the same set of facts are being presented at the level of the DOJ, will be presented at the level of the courts, and have been presented today at the level of the Senate Impeachment Court. Kaya nga, we will leave it to the Senate Impeachment Court to appreciate yung po nga mga nailatag po na mga ebidensya subjected to direct, subjected to cross, pasok as evidence ng prosecution. Alright. Pagkatapos mga katanungan yan, baka may parting word pa ating mga miyembro ng panel? Siguro sa bahagi po namin, wala naman na po. Magkita-kita ho tayo mamayang 2:00 doon po sa sisimula po muli ng atin pong paglilitis. On that note, maraming salamat po sa ating member ng panel, Attorney Jay Tolosa, DS Janet Garin, and Rep. Terry Ridon. At sa inyong lahat, domo arigato gozaimasu ni, terima kasih banyak. Cheche.